Magandang araw na muli mga boss. Kung makikita nyo, kinakalas ko na itong carburetor niya. Hindi na nakakabit sa sasakyan dahil nga sa yung customer na nagtanggal. Tapos dinaanan ko na lang sa bahay nila at tuon ko na lang sa bahay gagawin. Ang problema kasi nito mga boss, panay ang overflow niya. Tatlong mekaniko na daw yung tumingin, talagang hindi pa rumagawa-gawa. Kaya nga si customer natuto na kung paano baklasin itong carburetor Kaya lang hindi niya lang talaga alam kung paano ito troubleshoot Dahil nga sa nakita niya, kalas-kabit, yun natuto na siya. Nung hindi na daw makuha ng mekaniko, kesyo yung fuel pump daw, kailangan na daw palitan. Ito naman sinasabi ko mga boss, ayon ito sa kwento ng may-ari ng sasakyan. Ito kasing fuel pump niya mga boss, pag on mo pa lang ng susi, bubuga na siya ng gasolina. Balik na nga ako dito sa trabaho mga boss, kung makikita nyo natanggal ko na yung mga screw dito sa upper body ng carburetor. Inaangat ko ngayon yan mga boss, nahihirapan ako. Tanggalin. Ayun naman pala mga boss, nung makita ko, nakadikit pala itong carburetor. Ang ginawa nung gumawa is, idinikit niya na lang itong upper body sa housing ng carburetor or sa body niya. Dahil nga, gusto niyang mawala yung tagas dito sa mga gasket. Kaya hindi niya nalagyan ng gasket kung makikita nyo. Dinikit niya na lang. Alam niyo mga boss, dahil nga sa pagkakadikit niyan, lahat ng parts niyan, nahirapan akong tanggalin dahil kumapit talaga. Kumbaga kita mo yung floater niya, nakaangat na Dahil nga sa pandikit na inilagay siguro nung pinaandar, natunaw, pumasok dito sa strainer ng float, kaya nangyari, nakaangat na lang yung float. Mas lumala, lalong nag-overflow. Balik ako dito sa body ng carburetor mga boss, tatanggalin ko itong venturi niya. Meron niyang primary at secondary. Yung primary mga boss, yun yung malitang butas na makikita nyo dito sa barrel niya. Tapos yung secondary naman, ayun yung malaki yung butas niya. Medyo nahirapan akong kalasin yung mga parts dito sa carburetor mga boss dahil nga sa ang lagkit niya. Yung pandikit na inilagay is natunaw. Pati nga yung pyesa ng venturi, nagtanggalan yung niya sa parts niya. Nakita nyo, di ba? Karayom na lang yung lumabas Naiwan dito sa loob yung pinaka-tube niya. Tingnan nyo mga boss itutumpak itong body ng carburetor Itataktak ko yan para malaglag yung weights niya at saka yung bulitas. Nako, hindi rin siya matanggal Ayaw Dapat malalaglag na yung kusa Yung sa venturi mga boss, ayun ang nalaglag dito sa carburetor. Yung pinaka-tube niya. Kung makikita nyo, ayan yung hawak ko. Sa venturi yan mga boss Madali lang naman ilagay yan. Isasaksak nyo lang yan at may ibabalik nyo na yan sa dati niyang position. Doon yan mga boss sa parts niya na venturi. Nakita nyo mga boss, itinaktak ko na siya ulit pero ayaw bumitaw ng bulitas. Kaya lipat muna ako ng gagawin. Tanggalin ko muna itong slow jet niya. Gagamit ka dyan mga boss ng flat screw. Ayan na mga boss, natanggal ko na siya. Balikan ko ulit itong bulitas niya at dito sa weights, dito sa may pump jet niya para matanggal ko na yan. Tsagain ko na yan mga boss, gamit ko itong manipis sa flat screw. Pwedeng sumama na yan, di ba? Dahil sa pandikit, kumapit na siya dito sa flat screw ko. Nakuha sa kalikot. Balik ako ulit dito sa upper body ng carburetor mga boss, Kung makikita nyo itong floater niya, nakaangat Talagang open talaga siya para yung gas dire-diretso lang. Tanggalin ko na itong shafting niya. Ang masakit, matigas yung shafting niya habang binubunot ko mga boss, kaya gagamit ako dyan ng plier. Tingnan niya mga boss, ang tindi nung ginamit na pandikit hindi talaga bumitaw itong shafting niya dito sa float Isunod ko naman tanggalin dyan is itong strainer niya dito sa float. Gagamit ka dyan ng flat screw. Ito kasi mga boss, kaya ako tinatanggal itong parts ng carburetor dahil nga sa nagkalat na yung pandikit na nilagay dito sa loob ng carburetor na kahit bago pa yung pyesa niyan is papalitan ko ngayon yan ng bagong pyesa, bagong repair kit ang ibig kong sabihin. Tanggalin ko naman itong screw niya dito sa power piston niya mga boss dahil nga sa pag itinutulak ko mabagal na rin siyang bumalik kasi nga yung gilid niyan pinasok siya ng pandikit kaya pag lumuwag yan tatalsik yung spring niyan diba nakita nyo. Buuhin ko muna mga boss, baka mawala ako rin mahihirapan. Ayan, buo na siya, tabi ko na ngayon yan. Tapos dito naman ulit ako sa body ng carburetor niya. Gagamit ako dyan ng flat screw mga boss. Tatanggalin ko itong base niya dito sa body ng carburetor. Paghihiwalayin ko sila, ibig kong sabihin. Bali dito sa gilid ng carburetor, meron siyang dalawang screw. Kaya gumamit ako ng flat screw dyan. Tapos dito naman sa ilalim niya, meron din yan dalawang screw mga boss. Tatanggalin mo rin yan gamit yung flat screw mo. Diba tanggal na siya. Nakita nyo, dikit na dikit siya Talagang pinapalo ko yan boss kasi nga grabe yung pagkakadikit niya. Na ang akala nila pag dinikit nila is hindi na siya magkakaroon ng leak pag nag-overflow. Hindi nila alam pag nag-overflow yan kahit hindi siya magkaroon ng leak dito sa gasket, matik yan titirik yung makina. At dahil nahiwalay ko na itong base mga boss, tinanggal ko itong air fuel mixture niya. Kung nakita nyo yung spring kumapit na rin talaga siya dahil nga sa pandikit. At dahil nakalas-kalas ko na itong carburetor mga boss, isang araw kong binabad sa gasolina yan. Na kung makikita nyo, kumunti na nga yung gasolinang inilagay ko dito sa kawali.
Muntik ko na nga maluto yan mga boss, kaya lang hindi ko alam kung anong klaseng ricado ang ilalagay ko dyan. Joke lang yun ha. At kung makikita nyo mga boss, after ko siyang mababad, ini-sprayan ko ng carburetor cleaner bawat sulok nitong or bawat butas itong carburetor niya. Para sigurado ako na lahat ng pandikit na pumasok dyan sa loob ng carburetor is matanggal. Kasi may magbara lang dyan sa jet yan mga boss o kaya sa mga butas na maliliit dito sa carburetor. Problema na yan. Mahirap na magpatino ng sasakyan pag ganyan. Hindi mo malaman kung saan ang problema. Kaya nanigurado ako. Bukod sa binabad ko yan, binira ko pa yan ng carburetor cleaner. At ito na ngayon mga boss yung bagong repair kit niya. Unahin ko munang buuin itong sa base niya ng carburetor, pati itong body. Pagdidikitin ko na yung mga boss, ilalagay ko na itong bagong gasket niya ngayon. Tapos ipatong ko na itong base ng carburetor. Ayan mga boss, nilagay ko na. Tsaka ako isunod na ilagay dyan itong dalawang screw niya. Tapos gagamit ako dyan ng screwdriver mga boss. Hihigpitan ko ng maayos yan. Dapat yan mga boss, mahigpit ang pagkakabanat nyo para wala siyang singaw dito sa gasket. Pag okay na, baligtarin nyo. Meron pa akong ilalagay dyan ng dalawang screw dito sa gilid ng carburetor niya. Ayan mga boss, yun ilalagay ko. Ayan, dyan nakapwesto yan. Gagamit ka ngayon dyan ng Phillips screw. Higpitan mo ng maayos yan mga boss. Tapos dito naman sa kabilang side, ganun din. Ilagay mo rin yung screw dyan, tsaka mo siya ngayon higpitan din ng maayos. Pag okay na, dito naman tayo ngayon sa venturi niya. Siyempre naman, wag mo kalimutan lagyan ng gasket yan. Bago mo ibalik itong venturi sa position niya. Yan yung secondary venturi. Siguraduhin mong maayos yung pagkakalapat mo pag inilagay mo na yan dito sa barrel niya. Paglapat na siya mga boss, gamit ka ng Phillips screw, higpitan mo yan ng maayos. Tapos pwede mo nang isunod itong isa pang venturi. Yan naman yung primary mga boss. Gaya nga ng sinabi ko, dapat maayos yung pagkakalapat niyan, tsaka mo ngayon siya higpitan. Tapos dito naman ako ngayon sa mga jet niya. Unahin kong ilagay dyan is yung sa secondary. Tandaan nyo mga boss, yung jet dito sa secondary, mas malaki yan yung size niya kaysa dito sa primary. Siguraduhin nyo lang pag nilagay nyo yan is maayos yung pagkakahigpit nyo at yung washer dapat nandun. At pag okay na, dito naman ako sa primary jet niya. Ayan mga boss. Ipakapit ko na yan sa thread niya, kaya hihigpitan ko na yan gamit itong flat screw. Gaya ng lagi kong paalala, dapat maayos yung pagkakahigpit nyo dyan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede mo nang ilagay ngayon itong plug bolt niya. Dalawa yan mga boss. Ayan yung takip dito sa primary at secondary jet mo. Para pag gusto mong palit ng jet, tanggalin mo lang yung plug bolt. Tapos gamit ka ngayon ng number 14 na box wrench, tsaka mo higpitan itong dalawang plug bolt. Huwag mong kalimutang ilagay yung washer niyan para hindi siya magkaroon ng leak. At dahil okay na mga boss, dito naman tayo sa slow jet niya. Meron niyang o-ring mga boss na bago Ilagay niyo yung bagong o-ring dito sa slow jet mo bago mo ilagay dito sa dati niyang position. Gagamit ka lang naman dyan ng flat screw pag hihigpitan mo na siya. Basta siguraduhin mo lang nakasentro yan pag hinigpitan mo. Dahil okay na, dito naman tayo sa upper body ng carburetor. Kabit mo na itong power piston niya. Meron niyang stopper, tapos ilagay mo itong screw niya, tsaka mo ngayon higpitan ng maayos. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, dito ka naman ngayon sa gas strainer mo. Sa loob niyan mga boss, nandyan yung float valve niya. Para dito sa float mo, ayan yung float valve niya. Ilalagay mo yan dito sa ibabaw ng strainer mo, i-shoot mo yan. Pag nailagay mo na itong strainer dito sa upper body ng carburetor mo, gagamit ka dyan ng flat screw mga boss para mahigpitan mo itong strainer niya. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong float valve niya. Ayan mga boss, yung float valve, lagay mo sa loob ng strainer, tapos yung float, ilagay mo na rin. Hanggang dito muna mga boss, maraming salamat sa panonood. Bukas ko i-post yung part 2 niya para malaman nyo kung ano nangyari. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat!